Mrs. Chase na lang. Good morning po, Mrs. Chase. Dumaan dito kanina si Doc. Mababa po, magkakalit po tayo ng pulang dugo dahil mababa po yung lab result nyo. Anong lab result yung mababa? Hemoglobin. Anong isasali sa akin? Yung pulang dugo. First time nyo po ba, ma'am? Hindi, pangatlo ko na to eh. Bakit? Meron daw siyang ALS. So ever since nag-observe siya ng, nag-check siya ng lab result niya monthly. Yung mga patient natin na may leukemia na hindi siya kailangan ng protocol na maintain through lab results. So, kunwari, this month, mababa yung hemoglobin niya, kasalinan na ng dugo. Platelet, kasalinan ng platelet. Case-to-case basis pa rin. Yeah. Okay, sige. So, i-admit siya ngayon. And then, pumayag si ma'am. Nag-consent na siya. Pinirmahan niya dito. Then, pinirmahan ko din dito yung sa witness na nagsasabi na naintindihan niya. Hindi ko siya pinilit. Okay po? Then, pumunta na tayo ngayon. We have to process this. Since meron tayo sariling blood bank sa laboratory, isi-send na natin yung request form, yung cross-matching request, at yung consent. Yan. Kung sino man ang nagdadala, pwedeng yung nurse, midwife, attendant, dadalhin nila ngayon sa laboratory. So, habang ginagawa nila yan, anong gagawin natin? I-check natin kung merong HEPLAC si pasyente. Kasi pag dumating yung dugo at wala kang line, within 30 minutes, hindi mo siya malagyan ng swero, mag-expire yung dugo. So, walang line si ma'am. Okay, ala. Tapos, mahirap daw siyang insertan. Hindi na lang tinanong natin. So, pero syempre, alam naman ni Doc, malalagyan natin ng HEPLAC kasi magiging na tayo. Mag-available na yung blood. Hindi mo pwedeng sabihin, wait lang po, include mo na sa blood bank. Ayaw ka dumikit. Wala na. Marian, may HEPLAC na siya. So bago insert to, alam ko, sure ako na maganda yung line. Dapat nag-iingat din kayo sa line kasi in real life, IR nyo to. Pag nagbigay kayo ng dugo na mula nag-blister, nakasulat ang pangalan nyo sa listahan ng mga nurses na may kasalanan. And mahirap mag-promote pag marami nakalista ka doon sa pangalan ni Gino, parang gano'n. So kailangan nag-iingat kayo. So, kunwari, nagpunta ako dito, nilagyan ko na siya ng line. Sharpshooter ako, na-insert natin agad. Kunwari lang, kanalisan natin. Pero kunwari naman, na-admit na siya. Tapos may HEPLAC na siya. Sabihin ba natin, okay na, hindi. Kuha tayo na, check. May laman na sterile water. Siyempre dapat may lamang tubig. Then, lagyan natin ng NSS. Then, i-check natin yung line kung 810. Kasi baka display lang yung HEPLAC niya. Hindi pala gumagana. So, kung ito yung sterile water, check natin yung patency. O, smooth. Walang bulge. Good. Pwede tayo magsali ng blood. Okay. Ma'am, andyan na po yung blood nyo. Available na po. Available na yung blood ko. So, balik naman tayo. Yung ating blood, kasama yung ating form. Pagdating ng form, hindi ka ba? Kasi naman ako ng blood, baka kasi madyo nabigay. So, babasahin ko. For example, basahin ako muna. Anong pangalan niya? Mrs. Chase, A positive. Mrs. Chase, A positive. 250 ml. Then to expire na anong session ngayon? 12. To expire ng 12 ngayon. To expire ng 13 po. Kailangan ko nang isalin ngayon kasi mag-expire na bukas. So after kong basahin, siya naman ang next. Babasahin niya ulit. Ba't kailangan magpaulit-ulit? Kailangan naman niya. Kailangan nga kasi nga, baka mali yung blood na nabigay, magkaiba yung form. Kaya kailangan dalawa kayo. Tapos i-document mo rin yung pangalan niya doon sa card. Kaya kailangan dalawa kayong nag-verify. Okay, may kada
madamay ka. Okay? So, oo, sabi niya tama daw. Sulat ko lang sa kalan sa card. So, next. So, heplock na ba? Siyempre, hindi pwedeng naka-heplock lang siya. Kailangan natin ulit check. So, kailangan mag-alcohol muna tayo kung nasa medication area. Then, mag-clean gloves. Clean gloves lang tayo. Then, kailangan natin ilagay sa tray kasi gamit na tayo sa kilo. Then, ano yung muna natin i-hook? Mag-NSS muna tayo. Kasi nga naka-heplock lang siya. Pag may esmero siya, kailangan mo makita ng NSS? No need. Kasi nga may esmero na siya. Yan. Wala, nagmamadali si ma'am. Ito. Okay. So, kailangan natin maglagay ng normal saline. Siyempre, magpa-prime tayo. Ito lang ang compatible na pero kailangan mong i-prime. Kasi alam mo naman ipasok mo yung hangin na to dito sa pasyente natin. Yun ang ibig sabihin ng prime. Maglalagay ka lang ng tubig dyan. Okay? Nang walang air. So, open mo. Then, open mo. Open mo. Punta siya sa dulo. Okay. Prime na siya. Dito na yung NSS. Open na natin. Then, tabet. Okay. Naka-normal saline siya. One, gagawin tape ko. Magdikit. Then, check natin yung patency. Paano i-check pa yung patency? I-on mo yung roller clamp kung tumutulong. Siyempre tumutulong yan kasi dami ko. Pero pag, dapat mabilis to. Pag naka-full blast, dire-diretso siya. Pag hindi siya, nagdadrip, ay, oh my God. It's either out or kailangan mong i-manipulate. Nakikita niyo ginagawa nila mabilis ha? Release. Or, kumuha ka na lang ng 1 cc, then open mo ulit yung port, yung heplock, then push, para matanggal yung clot. Kasi baka, kunwari lang, may nagbara ditong clot na dugo. Kasi nga daanan ko ng dugo. Then, balik mo ulit. Hindi mo malikit. So, pagka full blast ko, pag-check ko, uy, good na good. So, confident ako na maglagay ng blood dito sa ating line. Okay? So, na yung ating line, na-check ko na. Kukunin ko na yung ating blood. Mawit ako na rin. Isang palags ko. Ay, kunwari yung ating medication is nandito, huwag muna doon. Kasi usually yung pagpaprime ng blood sa medication area. So, dito muna para lang makita nyo. So, same lang din pag nagkuha ng blood. Parang ng IV, parang wala namang pinagkaiba. Ang makikita mo lang sa may BP set na tubing, meron tong filter. Ito, wala. It's either micro o macro lang. At kanina usually ang micro. Okay, real. Kasi mas hindi mabilis yung pagtulo. Hindi siya, lesser yung risk na mag-congest. Kesa sa macro, yung walang parang needle. Yung walang parang needle, pang adult yun. Yung may needle, yun yung pang pediatrician. So, pag nakita mo lang yung BT set at pinagkaiba, meron tong another filter. Bakit may filter na naman dyan? Kasi nga, blood nga yung isasali mo. Para kung may mga
konting clot-clot dyan, at least masasalang ka niya. Okay? So for example, remove ko lang muna dito yung medication area natin, pero nandito siya para lang makita nyo. Pero usually sa setup, dun sa medication area natin, ito pina-prime. Same lang din yung word. So, syempre, unang-una mong gagawin is, kaklamp to. Pag di mo to kinlamp, magpapanik ka kasi tutulo agad yan. So, huwag mo kalimutan, i-close mo muna yan. Ayan, secure mo. Ang sa tambis. Lag yung close, yung cap. Okay, ganyan na. Then, press ulit. Ayan. Same lang sa ginawa natin sa swero. Kailangan mo ulit i-prime yung tubing. Kasi ayaw mong magbigay ng hangin sa pasyente natin. So, prime, prime, prime. Okay, prime. Okay, na-prime na natin. So, okay na yung mati. Okay. So, pupunta tayo sa pasyente. Kung nabawa natin agad, ano yung unang aalamin natin bago tayo magbigay ng sampling sa pasyente? Kailangan alam mo yung vital signs. Paano mo malalaman kung may reaction siya mamaya kung hindi mo alam? Na kunwari, prior, naglalagnat na pala siya. Pag bigay mo alam, naglalagnat din. Kasi hindi ka nag-vital signs. So, paano mo malalaman? Kailangan mo alam kung ano yung baseline niya. So, kunwari, naglalagnat ba yan prior? Mabilis na ba ang hininga niyan prior? Yung heart rate ba niya? Mabilis na. Ganon. Yun ang kahalagahan niya. Okay? Kasi usually yung mga naka-admit na patients, may something na abnormal sa kanila. So, hindi mo malalaman yan pag di mo chinek prior. So, kunwari, nag-vital signs tayo, na-check ko na lahat, within normal range naman kay patient. So, okay. Paano pag hindi? Ma'am, naglalagnat, 38.1. I-refer natin kayo. Kasi, i-check yung importance. Alangan namang antayin mong bumaba yung lagnat niya, eh, kailangan niya na yung dugo. So, usually, magbibigay ng paracetamol, and magbibigay sila doc ng cut-off. For example, 38.5. Ako na rin yung temp niya, baseline is 39. Sabihin niya, sige ma'am, pag nag-38.5 you can give. Pero may doctor's order yun. Okay? Pero hindi kayo magde-decide na, ay may lagnat siya, hindi na ako magbigay ng blood. Pagbalik ni doc, sabi niya, ba't di mo nabigay yung blood? Kasi kung naglalagnat, magka-crush siya. Okay? Kailangan mo lang malaman yung baseline. Then refer to your doctor pag may abnormal. Then pag wala, of course you can ituloy mo na. Ba't mo i-refer kung normal naman na lang. Okay? So for example, normal, wala namang problem. So pupunta na natin dito, then we are going to bring the blood cell. Yun. Tuloy natin yung shala para may wait lang, wait lang. Papalitan ko lang yung code. Ate, bawal na po ang